It's early in the morning nga mga mare, ay bihis na bihis ang kumare nyo. Araw nga ng Lunes ngayon mga mare, kaya maaga akong nagising para naman mapaghandaan ko itong lakad ko na to. Sa katunayan nga niyan mga mare ay may usapan nga kami ng nanay ko na maaga nga daw kaming magigising ngayong araw para naman hindi kami malate sa pupuntahan namin. Kaya nga lang ay mukhang malabong kausap tong nanay ko. Dahil bihis na ako samantalang siya nakahiga pa rin. Sa susunod talaga hindi na ako maniniwala dito sa nanay ko na to. At kung nagtataka nga kayo mga mare kung saan nga ba ang lakad namin ngayon ni nanay, ay walang iba kundi pupunta lang naman kami sa eskwelahan para bumoto. Dahil iisa lang naman ang hangarin natin na makapili ng magiging leader ng ating barangay, ay dapat lang na makiisa tayo sa gaganaping pagboto ngayong araw. At habang nag-aantay nga ako kay nanay, ay naisipan ko nga munang tumambay dito sa labas ng bahay. Ipapakita ko na nga rin sa inyo mga mare itong kinatitirikan ng bahay namin. Kung mapapansin nyo nga dito ay talaga namang tabing dagat itong kinatitirikan ng bahay. Siguro nga ang ilan sa inyo ay nagtataka kung bakit naman ganito kalapit sa dagat ang kinatatayuan ng bahay namin. Pero kahit ako mga mare ay hindi ko rin alam ang dahilan kung bakit nga ba ganito kalapit tong mga bahay namin dito sa dagat. Sa ngayon nga mga mare ay napakaganda nga namang tingnan na nasa likuran ko. Pero kapag sumama na ang panahon o magkaroon na ng bagyo dito ay talaga nga namang hindi mo nagugustuhin tumira dito. At dahil nga sanay na ang mga tao dito ay wala na ring epekto sa kanila kahit may bagyo pang dumating. Maibalik ko na nga lang mga mare itong pag-aantay ko nga kay nanay dito sa labas ng bahay. Abay kanina pa nga ako dito nagpalakad-lakad pero wala pa rin siya. Nakapag-ipit na nga ako ng buhok at nakapagpaganda dito sa harap ng cellphone ay hindi pa rin lumalabas ng bahay si nanay. Tutubuan na lang ata ako ng ugat dito mga mare pero wala pa rin yung inaantay ko. At talagang inabot pa ako ng init ng araw dito sa labas mga mare. Total ay inabot lang din naman ako ng init ng araw, magpapainit nga muna ako dito. At this time nga mga mare ay lumabas na rin si nanay ng bahay. At talaga nga namang inunahan pa ako sa paglalakad. Sinabi ko na nga rin na humawak siya sa akin para naman hindi siya hingalin sa paglalakad. Pero ang lola niyo matigas, ayaw magpahawak. Sige, bahala ka dyan, hingalin ka mamaya. At maya-maya nga lang mga mare ay hindi na nga kinaya ng lola nyo. O ayan, nagpahawak din siya sa akin. Tatanggi-tanggi pa kasi hindi rin naman pala kaya. Pero syempre kahit naman ganyan yung nanay ko ay mahal na mahal ko naman yan. At habang binabagtas nga namin itong hagdanan pataas ay may nakapagsabi nga sa aming mayroon kaming service today. Sana all may service. Pagdating nga namin sa taas ay sakto namang dating ng sinasabi nilang service namin. Sana na lang talaga laging may eleksyon para naman laging may libreng pasahe. At sumakay na nga kami dito sa jeep mga mare at thank you din kay kuya na tumulong sa pagsakay ni nanay. Hindi pa nga kami nakakarating mga mare sa pupuntahan namin ay nagmamantika na nga tong mukha ko. Abay ikaw ba naman pag antayin ng matagal sa labas ng bahay hindi ba magmamantika yung mukha mo? At ilang sandali nga lang ay nakarating na rin kami dito sa school ng Sisiman. Eto lang din talaga ang kagandahan kapag senior citizen ang kasama mo dahil priority ka nila. Dahil nga senior citizen ang kasama ko ay dito na nga kami pinapasok sa exit. Pagkapasok nga namin ay hinahanap agad namin ni nanay kung saan nga ba kami boboto. At dahil dito nga kami pumasok sa exit ay hindi pa nga namin alam kung anong present number namin. Mabuti na lang talaga at maasikaso itong mga naitalagang watcher dito. At na-guide sa amin kung saan kami po pwedeng pumunta para malaman namin kung anong present number ba namin. Pero dahil medyo malayo-layo nga dito ang entrance ay pinaupo ko nga muna saglit si nanay. At ako na nga lang ang pupunta doon sa entrance para maghanap kung saang present number ba kami nakalista. Medyo nahirapan nga ako sa paghahanap ng mga pangalan namin dito dahil nagkakasiksika na nga kami dito. At nang makasingit nga ako dito sa maraming tao ay hindi ko na nga pinalagpas ang pagkakataon at hinanap ko ng mga pangalan namin. Nang mahanap ko na nga mga pangalan namin kung saang present number ba kami pupunta ay dali-dali na nga ako bumalik kay nanay. At inalalayan ko na nga rin si nanay papunta sa presinto kung saan siya boboto. Ibinilin ko na nga rin kay nanay na kapag katapos niyang bumoto ay antayin niya na lang ako sa labas. At dali-dali na nga rin ako naglakad papunta sa presinto kung saan nga din ako boboto. At ilang sandali pa nga lang mga mare ay nakayari na rin akong bumoto sa loob. Pagkatapos ko nga dyan bumoto mga mare ay dali-dali na nga akong lumabas para hanapin si nanay. Nagtataka pa nga ako dito mga mare dahil hindi ko nga mahagilap kung nasan nga ba si nanay.
Sa sobrang busy ko nga sa paghahanap sa kanya ay hindi ko na nga namamalaya na may nakakabangga na nga pala ako. Sa kabila nga ng pagka-busy ko sa paghahanap kay nanay ay eto naman pala siyang tuwang-tuwang nakatingin sa akin habang hinahanap ko siya. At kung hindi niya pa talaga ako kakalabitin ay hindi ko nga naman talaga siya makikita. O ayan, tuwan-tuwa pa ang lola niyo. Tinatanong ko na nga rin dyan mga mare si nanay kung tapos na nga rin ba siyang bumoto. At nagpakitaan na nga kami dito ng daliri naming may tinta. Maya-maya nga lang ay napagpasyahan na nga namin ni nanay na umuwi na. At habang nag-aantay nga kami na masasakyan namin pauwi o yung service namin kanina, ay naabutan nga kami dito ng isa naming kabarangay. Tinatanong ko nga siya kung nakaboto na nga rin ba siya at tinahanap ko nga yung tinta niya sa daliri. At nang maipakita niya nga na may tinta na nga ang daliri niya ay saka na nga ako naniwala na tapos na nga siyang bumoto. At talaga nga namang chinichika pa ako kung sino nga bang binoto kong punong barangay. At syempre ang sinagot ko lang naman sa kanya ay secret. Baka mamaya pagkalad niya pa kung sino binoto kong punong barangay eh. Baka mamaya hindi pa tayo maambunan. Joke! Hanggang dito na nga lang mga mare. Salamat sa inyong panonood. See you on my next vlog.